Bukod sa hindi kayo tumigil, nagkakaroon pa ng sakit yung magiging katabi nyo. Totoo po yun. So, ibig sabihin, nakaka-perwisyo, hindi nakaka-tumigil, nakaka-perwisyo pa kayo. Tama. So, ang pinaka-labis po talaga na, isipin nyo po talaga na kaya nyo gawin. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako naman po ito si Lizers Organis at ito po yung pangalawang episode po natin ng ating programa na pinamagatang Ask an Ex. Nag-interview po ako ng mga ex-smoker. So, napili ko po ngayong araw na to si Kuya Lenar. Ayan, Kuya Lenar Vlog. Nag-vlog din po siya mga ka-listeners. So, sana follow po natin siya sa Facebook. Dati po kasi siyang nag-yossi ng halos 22 years din po. At ang pinakamarami niyang na-yossi ay siguro mga 5 to 6 sticks per day. At tumigil po siya ng yossi since 2022. Di ba tama ba? Hanggang ngayon. So wala na talaga. Wala na. Congratulations po at napagtagumpayan niyo po yung paninigarilyo. Kasi marami talagang mga kababayan natin ang gustong tumigil at nahihirapan. So salamat at nagpa-unlock po kayo ngayon na ma-interview ko po kayo, Kuya Lenar. Kasi makakatulong po yung mga isi-share niyo po ngayon sa mga kababayan natin na gustong tumigil nga sa paninigarilyo, tas hirap na hirap sila. Kuya Lenar, tanong ko lang po, paano po kayo nagsimula na manigarilyo noon? Nagsimula ako noon dahil sa barkada. Noong una, take lang muna. Hanggang sa nainganyo ako. Tapos yun na, laging pupunta yung barkada ko sa amin. Dahil siyempre bata pa ako, mga nandun pa yung kalakasan namin eh. Kahit anong ambisyo, madali kami mainganyo. So doon nag-umpisa, doon ako nag-try hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Ilang taon po ulit kayo nung nagsimula kayong manigarilyo, Kuya? Siguro mga 16 years old. Talagang ano yan, peer pressure talaga yung barkada. Isang malaking factor yan para matukso yung mga kabataan natin para manigarilyo, di ba? Oo. Ano po yung nag-motivate sa inyo para tumigil sa paninigarilyo po? Nagkaroon lang po kasi ng time na nag-lockdown sa company namin. So, bawal po ang smoke doon. So, wala pong yosi. Kumbaga, bago ako pumasok doon sa lockdown na yun, naisip ko na yun. Walang yosi, wala na kung ano-ano para sa isang ikakasama ng kalusugan ko. Minaisip ko na rin na talagang hindi ako makakapag-yosi. So, doon nagsimula. Dahil sa matagal po kami doon sa loob, noong una, medyo hirap pa, dinaramdaman ko yung inuubo ako. After ng 1 month, doon ko na naisip na, okay pala ito na, kahit na hindi ako mag-yosi. Hindi ko na pala hinahanap. Doon ko nagsimula hanggang sa tumagal kami ng ilang buwan doon hanggang sa umabot ng taon. Doon na ako nakapag-decide na hindi na pala ako pwede manigarilyo. After noon, nung lumabas kami nung sa lockdown, siyempre, malaya na po kami. Sa bawat paligid ay may mga tindahan ko, may mga nag-iusi ko. Tinaray ko ulit mag-take. Sinubukan ko. Kumbaga, nabigla ako kasi iba na yung amoy. Pag-take ko noon, nag-try ko ng isa o dalawa, hanggang sa wala, tapon na, hindi na kaya. Hindi na nagustuhan yung lasa? Hindi ko kaya nila po nagustuhan dahil sa matagal na po ako hindi na pag-yosi. Ibig sabihin po pala nakatulong yung lockdown? Isa na rin po sa mga dahilan yun. Pero ang pinakadahilan mo, ang pinakaparaan talaga para huminto ka, pinaka-mindset mo talaga. Yung isip nyo talaga? Isip talaga. Kasi kaya mo eh. Kahit sabihin mong malaya ka kung gustuhin mo lang, halimbawa, nandito tayo sa labas, kung gustuhin mo lang talaga tumigil, ito ang talaga mindset talaga nakatatak sa isip mo yan. Pagka sinabi mong stop, kaya mong gawin. Pero kung gusto mong gawin mo, dahil sa mindset mo, magagawa mo. Pero ang pinaka talaga doon, kasi yung healthy mo, kailangan mo doon eh. Ganun lang naman po, mindset things po ang pinaka-importante. May anak na po kayo? Siyempre, meron. So nakapag-motivate din ba sila sa'yo para tumigil? Ay, oo, kasi sabi ko ng anak ko, Papa, ano ba yung yosi mo? Umuusok na dito sa loob ng bahay. Na-discourage ako. Sabi ko lang, oo nga no. Yung bata mismo nagsabi sa akin eh. Sila mismo ang nagsasalita na gano'n. Papa, ba't gano'n? Ba't nag-yosi ka pa? Pati, although yung misis ko kasama din eh. Na nagsasabi. Kasi nga, mahihilo yung si misis eh. Ilang taon po yung mga anak nyo nung time na
yun? Yung bata pa, 5 years old, 6 years old. Yun, sagang hindi ko na pakinggan yung bata kasi ganyo ako So, nung bandang huli, medyo nakaramdam na ako sa katawan ko, doon ako nakapag-decide. Opo. Pero tanong ko lang, nung tumigil na kayo sa Yossi, anong sinabi ng pamilya niyo sa inyo? Natuwa ba sila? Oo, natuwa si Mrs. kasi katulad yan, yung Yossi nga, napakamahal ko yan Oo. Magkano na po ba nung Yossi nung time na yan? Umabot na pa ako ng mahal ng mga 7 pesos yata. Kasi ngayon, 7 pesos isang stick. Ngayon, na siya mas lalo siyang mahal ngayon. Si Mrs. siyempre natuwa kasi nakakapag-save na po ako ng pera Kung piruin niyo po, sabi niyo nga po, di ba, 4 hanggang 5 sticks per day, times niyo po sa, sabihin natin 7 pesos. 7 pesos na Yossi, kung 5 piraso ang Yossi niyo araw-araw, di meron kayong 35 pesos per day na savings sana, no? Di ba malaking sana yun? Malaking ipon sana yun pag pinagsama-sama niyo, no? Ay, wala naman po. Kasi dati, lagi pa ako nanghihingi kay Mrs. ng allowance ko sa work Lagi siya lang magulat, bakit wala kang pera? Kalau bibigay ko lang sa'yo. Ngayon, nagugulat na siya kasi bibira na lang ako manghingi sa kanya kung talagang may kailangan na bibilihin bukod dun sa Yossi. Yun ang pinakamaganda nakakapagtabi ka na, nagiging maganda pa ang kalusutan. Oo, tama po kayo. Bago niyo subukang tumigil, may mga naiisip ba kayo na negative na baka pag tumigil ako sa Yossi, baka may maramdaman akong ganito, baka magkasakit ako. May mga ganun ba kayong nangyari sa inyo? Mahilig ako sa exercise. Kumbaga nilalabanan ko. Oo, nilalabanan. Mahilig ako na nagja-jogging ako, nagbabasketball ako. Kumbaga doon na lang, dinaan ko na lang sa sports. Dinistract niyo yung sarili niyo. Naghanap kayo ng ibang bagay para hindi niyo maisip yung Yossi. And very good po. Isang paraan po yan para talagang tuluyan nyo nang makalimutan yung Yossi. Imbes na mag-Yossi, gawin yung busy yung sarili niyo para magtagumpay. Diba? Ano po ba ang maia-advise nyo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay alipin pa rin ng sigarilyo at alam nila, gusto nilang tumigil pero hirap na hirap sila. Ano yung pangpalakas ng loob na pwede nyo may-share sa kanila? Kaya hindi po kayo tumigil kasi iniisip nyo kasi na hindi nyo kaya. Yun po yun Iniisip nyo na hindi nyo kaya, baka matuliro ang isipan ko. Matuliro ang isipan ng mga nag-iossi. Hindi yun, mali po yun. Ang pinaka-importante po talaga dyan, isipin mo lagi na kaya mo itigil ang paninigarilyo. Yun po yun. Bukod sa hindi kayo tumigil, nagkakaroon pa ng sakit yung magiging katabi nyo. Totoo po yun. Yun yung tinatawag na second-hand smoking. Totoo po yun. Magkakaroon po ng sakit po yung magiging nakakalanghap ng usok. So, ibig sabihin, nakakaperwisyo. Hindi na kayo tumigil, nakakaperwisyo pa kayo. Tama. So, ang pinakadabis po talaga dyan, isipin nyo po talaga na kaya nyo gawin. So, sa ngayon po, di ba tumigil na kayo? May ginagawa po ba kayong paraan para mabigyan nyo ng reward yung sarili ninyo? Kasi yung iba, ang ginagawa po nila, tuwing hindi sila naninigarilyo, yung 7 pesos nila na pambili, inaalkansya nila. Kayo po, may ginagawa po ba kayong reward para sa sarili nyo? Ito ang pinakamaganda. Nakapag-save po ako sa bangko, totoo po yun. Dahil po kayo ganito na, nakapag-save po ako sa may bank account na po rin ako Matapano. Doon ko na itatabi. Kahit sabihin mong maliit lang, at least na itatabi ko, dadami din po yun. Very good po pala. Sana po, Kuya Leonard, maraming gumaya sa inyo na nagsisave. Ayan. Nag-iipon po talaga para sa future. Kasi magandang katangian po yan ng isang tao. Yung nag-iimpok, kahit maliit, kung araw-araw consistent, lalaki din po yan, kuya, di ba? At saka malaking kabawasan po yun dahil katulad yan. Meron pa akong estudyante, kumbaga magkakalis na po yun. Mas malaking po yun, tulong na yung bibili mo dapat sa Yossi, itatabi mo na yun para sa future ng mga bata. Totoo po yun. Very good.
Tsaka ano po sa iyo kuya, nung tumigil po ba kayo, may mga na-experience po ba kayong withdrawal symptoms? Alam niyo po ba yung withdrawal symptoms? Blema, meron po eh. Yung mga nararanasan ng mga tumigil na, katulad ng parang may sinat, naglalaway, nanginginig, nahirapang huminga, gano'n. Dadating na po sana yung point na yun, na magkaroon po ako ng withdrawal symptoms. na lagnat. Ang ginagawa po kasi, mahilig po ako magpapawis. Mahilig po ako magpapawis. Siguro kung hindi po ako nagiging active sa exercise, maaari po yun, nalalabas. Yung si ano naman, yung una kong in-interview si Kuya Horace, ang naging ano daw niya, ang pinalit daw po niya sa Yossi ay pagkain. Yung sa inyo naman po, exercise, tsaka nag-ipon po kayo. Opo. Ayan, yun yung very good po. Ayan, siguro hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po kuya sa pag-share niyo po ng experience niyo po. Malaking tulong po ito sa mga kababayan natin na hirap talagang tumigil, na alipin talaga ng Yossi. Marami po sila, kaya malaking bagay po itong pag-share niyo po ng karanasan niyo po tungkol dyan. Congratulations po. Isa po kayong magandang ehemplo po para sa iba. Ayan. So hanggang dito na lang po muna ang ating pong video. Maraming salamat po sa panonood. Kung may mga katanungan po kayo ay i-share nyo po sa comment section para mabasa po namin. Sa susunod ay magawan po namin ng content. And lastly po, ayan, sana ay i-follow po natin si Kuya Lenar Vlog sa Facebook. Follow na lang po. Ilagay ko na lang po sa description yung kanyang Facebook page para rin po check nyo yung kanyang mga content. Ano po ba yung content nyo, Kuya? Yung content ko lang po ay mga good vibes ko. Papatawa, papasaya ko sa mga tao na mga nanonood. Ayun, very good. Sana mapasaya po tayo ni Kuya Lenar. Ayan, subscribe po natin siya or follow po natin siya sa kanyang Facebook. Ayan, ganito na lamang po. Thank you so much. Bye-bye po. Salamat po. Bye-bye po. Okay, congrats po.